mangawit ng pasasalamat, umawit sa kagalakan. Ang lahat ng mga bansa, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit ng may tuwa. Amen? Lahat ay siyang umawit sa
Meron po ba? Wala ba? Meron ba? Gusto mo tayo lahat ulit? Meron ba po walang gustong magtaas ng pangalan ng Diyos? Oo, sige. Sister Linda. Hallelujah. Una-una sa lahat, hanggang ngayon, pinagdiriwang pa rin natin yung Father's Day. Bago natin batiin yung mga fathers, natural yung umahan natin sa langit, ang una natin dapat batiin. Ang ating Diyos Ama sa langit, at ang pangalawa ay ating mga tatay. Alam niyo mga kapatid, tignan mo nga naman yung aking braso ay lumaga. Sabi ng aking nepro, Mami, pa-x-ray mo yan, baka may fracture. So, sa madaling salita, kumikirit siya, masakit siya. Tapos sabi ko, Lord, ano na naman ito, dagdag na naman pagsumo sa akin. So, nung nasa Laguna ko, alam niyo po, nagpahinga muna ako ng Miyerkules. Sinama ako ng isang anak doon sa Laguna, sa Santo Tomas, San Pablo ba yun? Sa Bato Spring. Na akala ko ay parang isang dagat, beach. Yung pala, ay puros bato. Napakataas, lalakad ka, puros bato, pababa ng pababa. Siyempre, sa edad ko at sa sakit ko, hihingalin ka at mapagod ka. Pero praise God, hindi po ako napagod. Hindi po ako nanghihina, lalo pa ako lumakas. At nakita ko na, sabi ng anak ko, Nay, KJ mo naman, lumusok ka naman kasi bukal yan eh. Yung waterfalls na yan, galing sa bundok. Medyo malamig nga lang po talaga at makulit yung panahon. Parang uulan, sabi ko, giginawin ako. Kasi kapag nagda-dialysis po kayo, ginawin kayo. So sabi ko, sige, susubukan ko. Nawakan ako ni Pastor. Kung minsan, bato-bato talaga may hirapan ka. Pero sabi ko, Panginoon, ikaw ang kalakasan ko, gabayan mo ako. Hanggang sa nakarating ako doon sa pinakadulo at na-enjoy ko yung tubig. Hindi po naman po ako pwedeng maligo kasi pinoprotektahan ko yung operasyon ko rito. So, ang tubig hanggang dito lang sa sobrang lamig. Pero enjoy na enjoy yung mga tao at nakita ko na ang gabay ng Panginoon ay naroon at sabi nga ni Grace, Nay, paano yung namamaga sa'yo? Ipa-x-ray mo na yan, baka merong bali yung buto mo. Kasi kapag nagkakaedad ka na, humihina na yung buto mo. So, nag-pray ako, kasama ko si Pastor sa Precision Laboratory doon sa Laguna. Sabi ko, Lord, bahala ka na. Sabi ko, kumikirot na naman. Lalo na pag malamig, talagang matindi yung kirot. Nung ina-x-ray ako, sabi niya, wala yung oblique, yung pinaka-45 lens na at saka yung pinaka-gilid. Sabi ko, okay na po siguro yun. Sasagay ko na lang sa nepro ko. In-x-ray na po ako. Sabi niya, Mami, kukunin mo pa yan next week pa, alauna. Pero praise God, umaga pa lang po nung Huwebes, dumating na po yung mismo larawan ng aking x-ray, no, walang remarks. Diba pag nagpapa-x-ray ka, merong remarks doon na merong ganito, ganito. Tapos sabi ko doon sa anak ko, bakit walang remarks? Baka na yung doktor mo na yung mag-interpret. So sabi niya, sige, sasabihin ko kay Ate Maria sa Amerika, Kiki kasi yun. Pakikita ko yung picture mo kung may diferensya. Sabi nung kanyang hipag, sabi niya, Precious, yung wala akong nakikitang diferensya dun sa buto. Wala akong nakikitang fracture. So sabi ng anak ko, Nay, walang fracture yan. Siguro namuong dugo lang yan. Kasi pag nagdadialysis ka, nililinis yung dugo mo sa ugat So hindi pa rin ako, sabi ni Grace, ibabad mo na yan sa mainit na merong bayabas. Binabad ko.
Pero nag-okay naman po ng konti, pero nandun pa rin po yung sakit. Kaya kahapon pumunta ako sa isang doktor namin. Sabi ko, Dok, ano na nangyari sa'yo? Doon namamaga hindi po niya. Meron kang nakatidan ugat siguro sa dialysis mo. Ang gamot lang dyan ay hot compress. 3 beses sa isang araw, painitin mo yan. Pag hindi nagbago after 2 weeks, bumalik ka sa akin at doon pa lang kita bibigyan ng gamot. Kaya praise God, unti-unti nagsusubside yung may konti pa rin kirot, pero hindi na katulad ng dati. At sabi ko nga, Panginoon, maraming salamat po. Sabi ko nga, maaari nga lang po, hindi na ako magkatingin sa doktor sayang din yung mga consultation fee. Pero may mga ginagamit ang Panginoon ng mga tao na nagbibigay ng love gift. Pagkalain po sila ng Panginoon. Talagang napakabuti ng Diyos sa buhay ko. At doon ko nakikita na kumikilos ang Diyos. Kahit magastos, kahit sa tingin mo parang hindi mo kaya, pero lahat ng bagay, lahat ng pabor na hiningi ko sa Diyos, ipinagkaloob niya sa akin. At sabi nga ng doktor sa akin, Mami, pag nagda-dialysis ka na, tuloy-tuloy na yan. Sabi ko, paano yun, Dok? Ang problema ko na yung crea at phosphorus, kung mag-normal yun, sa susunod na laboratory, pwede ba isang beses na lang? Hindi pwede. Sabi ko, parang gagaling ako doon Natatawa siya, pinagtatawanan niya ako. Alam mo, sa lahat ng pasyente dito, kakaiba ka, Mami. Kasi parang pinapasok yung word of God sa kanya. Sabi ko, nagtitiwala po ako sa Panginoon, pagagalingin niya ako. Sige, tignan natin yung susunod mong laboratory kung anong resulta. Kaya sa Tuesday, sana Panginoon, sabi ko, maging maayos bumama ba ng creatinine ko, yung phosphorus kung mag-normal, yun na lang ang problemahin ko. Para lahat ng mga ibang gamot ay mabawasan kasi may dumahan yung gamot. Okay lang yung pay ko, yung co-pay ko, kasi twice na yun, binabayaran ko, ay yung laboratory. Pero yung dialyzer, praise God, hindi ko na binabayaran. Kasi 8 months, 8 na gamit na hindi pumalya, libre ka ng libre. Kasi ang isang dialyzer ay 1,009. Kaya doon ko nakita na napakabuti ng Diyos sa buhay ko. At nakikita ko siya nagsusupply ng mga financial na pangangailangan ko. At doon ko nakita na araw-araw may ginagawa ang Diyos sa buhay kong pagbabago. May mga stress man, may mga pagsubok man. Minsan nakikita mo may mga balakid sa paglilingkod, pero hindi ko na iniintindi yun. Sabi ko, ang buhay ko, Panginoon, yung sarili ko, sa'yo ito Ikaw may hawak dito Kaya bahala ka na sa akin. Kaya itinataas ko po ang Panginoon sa buhay ko dahil napakadakila niya. Sa kabila ng mga pagkukulang, mga bagay na kasalanan na nagagawa ko, tapat pa rin po siya sa buhay ko. At nag-bless pa rin siya. Salamat po sa mga taong ginagamit ng Panginoon para masuportahan yung ibang mga pangangailangan ko at naway pagpalain kayo ng Panginoon ng siksik-liglig at umaapaw pa. Praise God sa Panginoon lang ang papuri na lahat mo ito. Amen. Ayan, yan po ba? Alet mo yung susunod. Si brother, tingin ka sa kalawakan. Yan pa mo ba? Ako din, salamat ako sa Panginoon na siya nagbigay ng lakas, siya nagbigay ng bagong pag-asa bagong pag-asa sa ating buhay, isa sa trabaho, minsan magkagulo, minsan hindi magkaibigan, isa lang yung pinapasalamatan ko na once na yung kandila, alam natin yung kandila, no? Pag nawala ng apoy, anong ibig sabihin na? Wala na yung
pinaka-main niya para umusok. Umawit pala. Kaya salamat sa Ginoo sa tanan niyang gibuhat sa mga butang na kada bitaw dili nato kaya sa Ginoo ni natin agree ko ato. Agree ko sa sinabi niya ate. Sa panahon na dili nato kaya naging ang Ginoo na siya. Ngayon ang bulong sa Ginoo nga dili ikabiyaan ni pasagdan. Ana pasalamat pud ako sa Ginoo sa tanan nga gibuhat sa mga butang nga buhaton pa sa Ginoo, sa mga katingalahan nga buhaton pa sa Ginoo. O sa mga umabot bisan pa sa ako ang salamatan sa ako ang gista, gamay na lang buwang para mahuman. Salamat sa Ginoo nga Ginoo nagatagpo sa akong gikinahanglan bisan pa dire sa Manila. Although salamat sa Ginoo naka-adjust ako. Nakapag-adjust ako. So kay usahay para bitaw ako sa punto nga para bitaw nasa yung baba bitaw hindi ka sanay na magsabi na magsalita ng Tagalog. Ayun. Hirapan ako sa lisod. Bitaw, salamat sa Ginoo sa tanan. Bisan pa sa mga challenges. So kay naging ang pulong sa Ginoo. Kana bitaw kana bitaw mabuta sa punto nga dili na jud nato kaya. Isuon ang gusto lang sa Ginoo. Ang gusto lang sa Panginoon sa atin na patuloy lang tayo na sumunod sa Kanya. Dahil sa bawat step natin, tinuturuan tayo ng Panginoon. Kaya sabi ni King David, Lord, ikaw ang akong talampal, ikaw ang ako ang dalampanan. Ano man, doon sa panahon na dili kaya ni King David, nagmadako siya. Sa ako kung kinabuhilig sa buhay din natin, kailangan natin maging totoo sa Panginoon. Gusto ng Panginoon na absolute tayo. Hindi yung parang, yung bang kung anong ginagawa nila, yun ang ginagawa natin. Ang gusto ng Panginoon na sa atin is identity. Di ba sa buhay, sa kinabuhi natin, di ba? Nakita siya sa iyang doktor. Wow, bakit siya nagsasalita ng gano'n? Ngayon, ang puno sa Ginoo, puno sa inaasa imong sulod. Kung anong yung sa kalooban mo, yun ang lumaba sa bibig mo. Kaya gusto lang ng Panginoon na palagi tayong magpasalamat. Thank you sa sa Apostol Paul, sabi niya, no matter what, always be thankful. Ano man, okay, mabuti ka sa puntong na isuod. Sa panahon sa ato alisod, sa hirapan, mabuta sa punto, usay dili na makapasalamat sa Ginoo. Usay mga butang na isuod, mututok ka sa mga butang na nasa ato pang mga problema. Pero gusto sa Ginoo na isuod, nga dili lang ka mututok sa akong dili, mututok sa Ginoo sa Ginoo na mabuog na sa tanan. Naman, okay, dili jutang, as in, dili jutang makapadayo kung wala ang Ginoo. Usay yung ta, amen, mo agrita, pero ang atong managing lagi na isuod na action, louder than that. Kaya kung gusto tayo na isuod, nga mahimaya ang Ginoo. Dili lang gusto ang Ginoo nga ratrat at panang-ratrat. Gusto ang Ginoo nga makita niya ang atong bibuhat kung makapahibuot sa kanila. Kaya para sa ako ang ito, bahala dili, mahibuot ang mga tao. Basta mahibuot ang Ginoo. Bahala niyo kung sa mga basta. Anak ka rin na lang may pagkakas. Kasi kaya mo, saya doon. Salamatan natin ang ating Diyos. So, kung may mga iba pang pinagawa, sige na. Salamatan natin, taas natin ang mga pagkagawa natin, ang ating buhay sa Kanya. Mamay, papasalamat kami ng Diyos sa pagkagawa ng bawat isa at patuloy na alam namin ang pagkagawa sa aming buhay. Ngayon, aming gagawin ng Panginoon. Kayo ang susustayin sa aming Panginoon na mapala, physical, financial Panginoon, spiritual Panginoon, ng Panginoon na magiging nariyan sa amin. Papasalamat kami hanggang sa buhay ng mga bisa na patuloy na malakad sa iyo Panginoon, patuloy na pagtibayin niyo ang pananampalataya upang kami mawala sa iyong pasensya o Diyos. Papasalamatan namin na pagpuprovide niyo Panginoon maging sa aming anniversary ng aming Diyos. Patuloy nga na tao Panginoon ang nagtatag ng simbahan, hindi ikaw. At ikaw Panginoon, patuloy
pagpapalago nito sa pamamagitan ng mga lingkod, sa pamamagitan ng katawan mo sa lugar nito. Huli namin, magpapasalamat sa lahat ng provision mo sa aming mga buhay, kung mga pagpapala, habag, O Diyos, pagsama mo sa aming mga buhay, kagalingan, Panginoon, kalakasan, karunungan sa bawat isa. Alam namin, Panginoon, na aming buhay, Panginoon, hindi man namin sisigaw, O Diyos. Meron kang mabuti ng ginawa mo, alam namin, O Diyos, na mas marami pang mangyayari ng mabuting bagay sa panahon mo, Panginoon. Pagawin namin ang kasay. Lahat ng ito sa iyo, O Diyos. Salamat. Hindi na nahayag na aming Diyos sa buhay, hindi na humihirap sa buhay ng bawat isa. Ano po yung sabi na? Amen. Sa oras na ito, sige, pero ako ka na lang, Panginoon. Sa pagpalakwak natin, nagising tayo. So, sa oras na ito, sa mga distraction, tabi muna natin. Madami tayong oras mag-cellphone sa bahay natin, sa kwarto natin. Ano lang to, isang oras lang to. Tandaan natin, kaya tayo sisimba, hindi para mag-cellphone, hindi para mag-datingan kung ano yung paligid, tingnan natin kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin, sa kanyang salita. Ayan, buksan natin ating puso sa salita ng Diyos. Narawagan ko si Pastor Robin, ang pangkalayan ng salita ng Diyos. Maraming salamat po at sa mga sa atin lahat. At ang ating pong pagkapigil ngayon ay ito po sa tinatawag na prepare rights. Pero bago po yan, tayo pong lahat ay ipaupo na. At babasahin ko po ang isa sa pinakamahalagang bagay na nakalagay po sa Biblia. Maaaring sabihin natin na ang pagtutuwid ng Diyos ay tinatawag na sa panahon na ito. Dahil ang kasanayan natin ay mahirap natin baguhin yan. Ngunit sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at sa pamamagitan ng mga aral ng Panginoong Diyos, Panginoong sa Kristo ganun, na babasahin po natin. Amen. Ito po sinasabi sa Matthew 6. Sa Matthew 6:5. Ganito po. Ito po kaya nakaupo lang po kayo dahil ito po babasahin ko, napakahalaga po ito. Maaari na makikita nyo kung paano tayo magkakaroon ng tinatawag na kunting pagtutuwid. Marami yan na pagtutuwid, pero ito isa na pagtutuwid. Sabi nito, kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpakunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nanalangin kayo, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka kamanalangin sa Ama na hindi mo nakikita at ang iyong Ama na nakakakita na ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa verse 7, sa panalangin ninyo ay huwag kayong gagamit ng napakaraming salitang walang kabuluhan gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag niyo silang tutularan. Alam na ng iyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Hinintay po natin yung po. Ama namin Diyos, Panginoon ng langit at lupa, kayo po Panginoon, ang patuloy na nag-iingat sa bawat isang sinuburi ka namin sa inyong kadakilaan sa pagbibigay ng panibagong buhay at pag-asa sa araw nito. Tunay nga Panginoon dito kayo, kami inikot at pinabayaan na ito namin, Panginoon, sa pag-ibigay ito. Ikaw po ang sentro ng aming pong panalangin at presensya ng aming pong lugar na ito. Alam po namin, dalawa o tatlo na nag-uusap tungkol sa iyo, ikaw po sa aming kalagitnaan. Kaya Panginoon, sa mga oras na ito, ay inaangkin na namin ng iyong presensya sa aming kalagitnaan. At sana, Panginoon, sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu, ay magkatagumpay kami sa politik. Sapagkat, alam po namin, hindi mo kami iiwan at turuan.
po ninyo, Panginoon, ang palaga doon na Panginoon Kristo, ang bawat isang narito sa po ng kanilang pamilya, upang mailayo sila sa lahat ng unang sumasakit at karamdaman. Panginoon, ito po ang dapat alat aming dalangin sa pangalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah, Lord. Alam po ninyo mga kapatid, very concerned po ako sa nangyayari ngayon. Sinasabi po sa Biblia, sa Ezekiel, galit ang Diyos sa ibang Diyos ang ating sasambahin. Katulad na nangyari na sinasamba na ng iba araw. Nakalagay po yan sa chapter 40, sa chapter 8 tayo ng Ezekiel, na yan, tingnan mo niya, sabi niya, natutuwa ba ako sa ganyan na sinasamba nila araw? Ngayon po, pinaparamdam na ng Diyos ang tinatawag na galit niya. Alam mo ninyo, nanonood po kayo ng TV. Sa yung mga nagsamba sa Bika, akala ko lang isa, dalawa, o tatlo na namatay. Sa pagsamba yun, namatay mahigit 1,000. At marami pa na nagkaroon ng dinala sa ospital. Bakit? Sobrang init. Doon nagparamdam na ang Diyos ng galit niya. Napagamat ang motibo ay talagang gusto ng mga tao na yun na makalapit sa Diyos. Subalit ang sinabi ng Biblia, Hosea 4:6, my people are destroyed because of lack of knowledge. Napapahamak sa katularan ng kaalaman. Kaya maraming mga tao ang napapahamak dahil sa akala nila, ito na, langit na pero totoo pala, nagkakamali siya. Bakit natin binabanggit ito? Sapagkat nakikita po ninyo sa kabi-kabila trahedya, kabi-kabila krimen. Ang ating buong bansa nasa bingit na ngayon ng tinatawag na malapit na kasama ko kung magkamali ang mga tao. Sapagkat hindi papayag ang Diyos at least 10% of the people here in the Philippines na may tiwala at naniniwala sa Diyos. Naniniwala po ako yan at sana po maniwala kayo sapagkat nangyari na po yan doon sa pagdinig. Ang sabi doon sa Siluming Gomora, kung may 10 na mananampalataya, bugunawin po ba ninyo ang Siluming Gomora? Hindi, may 10. Katulad ng nangyari, ilan ba ang napiligtas? 3 lang. 4 sana, pero yung isa, ng lumingong, na pinagbawal ng anghel, ng lumingong naging asin. Sa madaling sabi, ngayong mga panahon na ito, tandaan po natin, tingnan po ninyo kung gaano na kasama. Amen. Sabi si Pastor Pangina, tungkol doon sa third sex. Ano po yun? Hindi mo nagdiwang sila. Dito pa sa Pilipinas, pwera pa yung mga tao na hindi nakapunta doon sa rally nila. Umaabot ng more than 50,000 na mga nagdidiwang dahil for their one, yan ang freedom na sila po ay kinikilala. Sa palagay po ninyo, nakakatuwa ba ito sa Diyos? Hindi pa sinabi ng Panginoon doon sa sa Old Testament, maging sa New Testament. Sa Romans 1, doon sa bahagi ng mga 15, mapapansin po ninyo na kaya may mga taong ganun ay dahilan na sa lack of knowledge. Anong ginawa? Hinahinayaan na ng Diyos yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. At sinabi niya doon, hindi talaga magkamali ang Diyos na sinabi niya. Doon sa isang sa one of the 10 commandments na sabi doon, thou shalt not bow down to any graven image. Bawal na bawal po yan. At sabi sa Romans, dahilan sa bagay na yan, ano nangyari? Ano nangyari? Hinayaan na sila sa kasalanan yun. Ang babae ayaw na sa babae, ayaw na sa lalaki, gusto na babae na rin. Yung lalaki ayaw na sa lalaki, ayaw na sa babae, kundi sa lalaki na rin.
Kaya hinayaan na. Di ba so? Pinagawa natin ito. Ngayon, dahil na sa iyan, hindi yan na, sabi ko nga, there are so many laws here in the Philippines na laban sa batas ng Diyos o kay Antichrist. Kaya, nabanggit ko po yan dahil sa napakarami po talaga yan. Pagdating sa kuhan, which is natuto kasi darating ang araw mga kapatid. Kapag natupad ng divorce law, may ang mga kawaw ang mga matatanda. Bakit? Kapag nagsaawa yan, halimbawa, babae, yung yung asawa niya dahil wala nang pakinabang, important na, iiwanan na yan. Takot na tinatawag na batas. Yung mayroon lang ata yung annulment. Mayroon pang ating spirit. Mayroon pang gagawin pang divorce law. At nalulungkot ako dahil yung isang congressman na pastor hindi nasagot. Ang sabi nila naman, may mababasa ba sa Biblia na bawal yan? Hindi niya nasagot. Kaya tuloy, nagmukha siya hindi totoo. Ang atin pong, malayo tayo doon sa mga, pero ang atin pong paksa talaga ngayon is prepare thyself. Ganito, babasahin natin ang mga mahalagang bagay sa Biblia na magsusuporta dito sa bagay nito. Ang sabi dito, kaya nga mag-ingat ang sinuman, nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya'y mabuhay. Oo, totoo yan. Maraming umaasa na siya ay ligtas na. Save, always save, forever. Hindi totoo po yan. Napakadami na mga verses na magsusuporta na hindi totoo. Bakit? Sabi niya, matapos kang makakilala, no, sa Hebrews 6:4-6, saka sa Hebrews 10:26-27, at saka 2 Peter 2:20. Mga Kristiyano na po. Pero pagkatapos na mga kilala, ay bumalik sila muli sa sa ano yan, sa kanilang dating natural law, human nature. Ano ang mangyayari? Masawal pa sa hindi nakakilala, kaya wala ang kapatawaran yun. Yung mga backslider daw, which is not, hindi nakalagay sa Biblia backslider, pero may lumalamig. At pag oras talaga na sila ay lumamig at natuluyan, ang tawag talaga ng backslider na. At ano ang mangyayari? Wala nang kapatawaran yun. Kasi bakit? Masawal pa sa dati. Pag binasa niyo yung pagbabalik ng masamang espiritu sa tao, hindi lang mag-isa, maghahanap ng ito. Kaya nga, huwag natin ipagmalaki na tayo, iligtas na hindi. Kailangan ako papatuloy. Sabi dito, my people are destroyed because of lack of knowledge. Sabi sa Hosea 4:6. Dahil sa kakulangan ng kaalaman at kapabayaan, napakarami ang naliligaw ng pananampalataya. Hindi hinanap ang katotohanan, kaya napaniwala ng mga bulaang guro. Nadala sila ng mga matatamis na pananalita. Napaniwala sila sa mga peking himala. Siya nga pala. Ngayon ba may propeta pa? Wala ng propeta ngayon. Alam mo niyo kung bakit? Last prophet si Juan Bautista. Bakit may sunod pa? Kung last year, wala nang sunod. Apostol. Wala nang apostol. Last apostle na sina Pablo at yung mga sinabihan namin. Kaya kung ano yan, dapat unawain sila ba sabi, prepare thyself. Kailangan unawaan natin ang Biblia. Kapag nagsasaliksik tayo ng Biblia, kakasin tayo ng Holy Spirit at may itindihan na ang laman ng Biblia. Nakasulat yun eh. Nakasulat na, pero ngayon, nag-exist guro. Kasi hindi sasabihin ng Panginoon sa Kristo sa kanyang mga aral na huling propeta si Juan Bautista, huling apostol si Pablo, at ang hangganan na kautosan ay si Panginoon Kristo.
hindi wala na. Kaya nga sinabi sa isang talata na wala nang dapat alisin at wala nang dapat inagdag sa salita ng Diyos. Kailangan basahin natin ang Biblia. Sabi dito, ginagamit ang pangalan ng Diyos at sinasabing kilala nila ang Panginoong Kristo. Sabi yan sa Matthew 7:21, sabi yan sa Matthew 24:4-5. Kilala nila. Ginagamit yung totoo naman kilala nila. Pero ano yung motibo nila? Ang motibo nila hindi ayaw sa katotohanan, kundi ang lokohin ng tao. Pagpatuloy natin. Mayroon ding inaangking sila na ang Diyos. Ay, ito pala yung 24:24. Inaangking na, ako ang Diyos. Ang kaluluwa nyo ay akin. Kaya ibigay nyo ang ikapo nyo. Ibigay nyo mga ari-arian nyo dahil ang kaluluwa nyo ay akin. Kilala niya yan? Kilala mo yun. Nakalain mo, ginaya naman dito ng adik. Ang kaluluwa nyo ay akin. Kaya ako nag-adik dahil na sa wala namang amat. Wala daw tama. Tinahugin dito. O tingnan po ninyo, na balahura yung salita ng Diyos. Sabi nito, kaya natatakot ang mga tagasunod at inaalipin ang mga ito. Kaya ibinibigay ang mga hinihingi pati ang pagkikipagtahan. Ibinibigay ng mga yan. Sa pangakong sila ay mapupunta sa langit. Nang inangkin niya yun, sabi niya ako, may bahay na ako sa langit. Ang Jordan nga, diamante. Nakapunta na ako doon twice na. Sabi niya, ano ba yun? Ang tagasunod noon, delikado. Ang sumusunod sa mga ganun, sabi sa Ezekiel 14:10, kung ano ang parusa doon, yun din ang parusa doon sa mga sumusunod. Kaya sa tingin niyo, maliligtas ang mga sumusunod doon na inaangkin din daw. Hindi yun mangyayari. Kasi ang sabi ka, kapag sumunod ka, kaparusahan yung pastor at ganun din yung mga sumusunod sa pastor. Kaya ikay-ingat tayo. Sabi kaya nga ang title natin, Prepare Thyself. Paano natin i-prepare thyself ang ating sabi nga, sabi sa Marcos 9:42-45, ang sabi doon, dapat sa isang lingkod ng Diyos, alipin ng lahat. Ito. Hindi tayo, sabi ko sa inyo, itinutuwid natin ang ano tawag niyo kay sa father, di ba? Yung doon sa tuwan, papa, ano, di ba? Papa at saka. Ang sabi ng Biblia, huwag kayong papatawag na gano'n. Kapag tinawag ko ng gano'n, nagkakasala yung nagtatawag. Kaya yung pisan ko, hindi ko tinatawag na father. Sinasabihan ko, Brad, mag-ingat ka sa mga pangalan. At huwag kang papatawag na anak father, dahil at oras ka ako isa na ginawa mo yan. Masusunod ka kay Herodes. Sabi niyo, bakit nasunod tayo doon? Si Herodes nagpatawag ng Diyos, anong ginawa ng anghel na nagparusa sa kanya, inuod siya. On the spot, hanggang siya ay namatay. Makalayan mo yung sakit ng pagkamatay ni Herodes pa. Inuod, tinain ng uod on the spot. Kaya, kaiingat din tayo, akala ba natin yung sabi niya, huwag niyong tatawagin ama ang sino man ito sa lupa pagdating sa spiritual. Ipag tumawag ka pa, nagkakasala ka. Yan. Gano'n na naman lagig nun eh. Sabi dito, para hindi may, sabi dito, sabi ni Marcos, sabi sa Matthew 23:1, patuloy, kaya sinasabi sa 1 John 4:1, kung agad tayong maniwala. Malalaman natin na wala sa kung nalalaman natin na wala sa Biblia ang aral, ay huwag natin tatanggapin. At iyan po ay nasa 2 John 10-11, Galatia 1:8-9. Sinusumpa po yan. Basta ibang aral ang tinanggap natin at sinunod natin, sinusumpa tayo ng ito. Ang topic natin ay prepare thyself. Dahil sa alam natin na may buhay pagkatapos mamatay dito sa lupa.
Naniniwala po kayo doon at alam ko naniniwala kayo, gana dito kayo. May mga tao na nakakalungkot, mabuti pa nga yung demonyo na naniniwala may Diyos eh. Sabi niya, narito ka ba? Para parusahan kami, sabi ng demonyo. Pero yung atheist, hindi naniniwala sa Diyos. Sino ba yun ang tinatawag na nakakakilala? Yung demonyo pa. Pero yung atheist, hindi naniniwala. Nasaan yun? Marami yan dito sa exit. Marami sa Pilipinas. May mga kilala. Sabi dito, para patunayan na may pangalawang buhay, ay sa Daniel 12:2. Marcos 9:44, kung anong impyerno. Pagkatapos, pahayag 21:8, maliwanag doon na susunugin sa impyerno yung mga gumagawa ng lapag sa kautusan ng Diyos. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. At dapat nating malaman na oras tayo ay mamatay, may parusa at gantimpala na kaagad. Agad-agad po yun. Hindi yung 40 days. Hindi yun. Kung yun, kasi naman yun na 40 days. Pag binasa po ninyo ang Lucas 16:19-31 at saka 1 Peter 3:18-20, doon ninyo maunawaan na may parusa sa agad. Tinan po ninyo. Yung mayaman at mahirap. Namatay mayaman, namatay mahirap, na si Lazaro. Si Lazaro nandun sa Abraham's bosom. Meron talaga sa Abraham's bosom. Doon sa Abraham's bosom, alam naman natin kung mas maligaya pa yung isa dito sa lupa. At saan napunta yung mayaman? Napunta sa impyerno. At sumisigaw, mainit daw doon. Sabi niya, kung mababay si Lazaro. Sabi ko nga, anin pa ang gamot kung patay na ang kabayo. O paano ka papapan? Ang mabuti pa rito sa lupa, kapag nagsisi ka, yung batas natin, kapatawani ka. Pero pag oras na ikaw ay magsisisi, kung doon ka na, wala nang pag-asa. Kaya kailangan prepare yourself. Yan. Hindi natin alam kung kailan tayo mamatay. Alam po natin yan. Basahin natin ang mga talata na ipapaliwanag sa Biblia. Mga Ngaral 7:4 and 17. Ganito po sinasabi, mangmang ang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda ng kamatayan. Sa Biblia galing po yan, nakalagay po yan. Sa Mga Ngaral 7:4. Sa Mga Ngaral 7:17, ganito po sinasabi, huwag ka namang magpakasama, di magpakamangmang, at baka mamatay ka ng wala sa panahon. Puro yan sa Biblia. Mga Ngaral 8:8, kung paano di mapigil ng tao ang hangin, gayon din, hindi niya mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Kaya, sigunahan po ng Mga Ngaral 9:12, hindi alam ng tao kung kailan ang kanyang takdang oras. Maliwanag yung maliwanag. Wala tayong alam yan. Pero may namamatay na bata, may namamatay na matanda. Ang mga namamatay na bata, mayroon niya na gloria. Sinabi ng Kristo. Langit na. Pero ang namatay na may edad na, bahala siya. Dahil na ang gusto ko. Iyan na kaya ito natin isinishare. Dahil maraming umaasa na sila ay ligtas na. Dahil ang pinaasa ng mga bulaang pastor na tanggapin mo lang, ligtas ka na. No? Sa pagtanggap pa lang, mayroong proseso. Para magkaroon ka ng... Kaya nga tayo mayroong tinatawag na Holy Spirit. Pag umalis siya sa atin, papalit siya ng masamang espiritu at yun, 7 times kang tinatawag na sasama. Magsasama ka dahil magyayaya yun kasi tayo ay may dalawang uri ng espiritu. Bali pangatlo, yung espiritu nating buhay. Mayroon tayo na gumagabay na dalawang uri ng espiritu, yung masama at mabuti. Kapag pinapasok mo sa buhay mo yung masamang espiritu, mahihirapan kang lumaya. Hindi mo kayang tanggapin ang Diyos. Pero pag pumasok sa iyo naman, ang mabuting espiritu ng Espiritu Santo, tandaan po niya yan, maiintindihan ninyo ang laman ng Biblia. Ngayon, ang tanong at kayo na magsasagot,
Naiintindihan ba niyo ang Biblia? Pag hindi pa ninyo naiintindihan ang Biblia, magsuri kayo mabuti. Baka hindi pa dumarating sa inyo ang Holy Spirit. Bakit? Ang Holy Spirit, ang trabaho ng Holy Spirit, gabayan tayo, John 14, 26 ata yun, saka John 15, gano'n din. Ang pagnubay na yan ang mag-minute sa atin. Kaya nakalagay ito sa 2 Peter, sa isang talata, 2 Peter 1, 20-21, 1 Corinthians 2:13 to 15 to 16. Kapag walang Holy Spirit, wala kang Holy Spirit. Sabi ng Biblia, hindi ka maaaring makaunawa ng salita ng Diyos. Hindi ka makaunawa ng salita ng Diyos. Maaaring head knowledge. Dahil lang meron tayong tinatawag na human nature na may katalinuhan tayo na head knowledge. Pero hindi natin makukuha talaga yung ugat. Bakit? Pinatunayan niya ng Isaiah 55:8-9. Your thoughts are not my thoughts, neither my way. Kung gaano daw katas ang langit at ang lupa, yan ang distansya ng isip ng Diyos. Kaya makikita mo, ibigin mo ang kaaway. May ibig mo ang kaaway? Yung human nature natin, hindi. Maaaring bukang bibig, pero ang ito hindi. Kaya nga sinasabi, kung ikaw ay anak ng Diyos, tutulungan ka niya na magpatawad. Magagawa mo yan. Pero ako, pastor na. Sometimes na hindi pa ako masyado nakakapag-versality. Pagalit ako sa tao. Plastic yun. Sino ba sa inyo yung plastic? Totoo yung pero pag hindi mo sa Diyos ng tawad, dahil anak ka, papatawahin. 1 John 1:8-10 at saka Ecclesiastes 7:20. Walang nabubuhay sa mundong ito na gumagawa ng mabuti na hindi nagkakasala. Lahat ng kasalanan. Therefore, kung mapapanagin ka ba? Kung makasalanan ka? Hindi. Pero ang mabuting balita nga, dahilan sa ikaw ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan proseso na sinunod mo. Ang sabi niyo sa mga ngaral 13 at 12:13, fear and obey God's commandment. Kapag sinunod mo yun, susundin mo na, tatanggapin mo na ngayon ang Panginoon Kristo. At pag tinanggap mo sa pamamagitan ng bautismo, ang Diyos gagalaw. Pag umalaw ang Diyos, na ikaw ay totoo na talagang sa pagtanggap mo ng bautismo na yan, darating siya ng Holy Spirit. Sabi niyo, paano naman yun? Ang nagpangako yan eh. Unang-una sabi sa John 3:7 na lahat kailangan ipanganak. Ngayon, paano naman darating yung Holy Spirit? Pag oras na nabautismo ang kasabi ng ano yan, sa John 3:8, ano talaga yun, napakaganda eh. Ang hangin daw, hindi mo alam kung saan ang galing. Hindi daw mo alam ang mga ulahan, at totoo naman eh. Ganyan daw pag dumating ang Banal na Espiritu sa buhay mo. At isang kung naranasan nyo ang naranasan ko isang araw, pagkatapos kong mabautismuhan sa tubig doon sa kabatuhan. Hindi pa naman automatic yun. Pagkagabi, parang sabik akong magbasa ng Bible. Nagbasa ako? Magbasa ko ng Biblia. Bakit naiintindihan ko na? Bakit? Sabi ko, praise the Lord. Naiintindihan ko na yung mga nakalagay sa Biblia. Na sana naman, ang lahat ng narito, lahat ng mga kamag-anak natin, ay maranasan yung naranasan ko. Sapagkat ang totoo, maraming hindi nakakaalaw ng tinatawag na paraan ng Diyos. Sabi sa 6:63 ng God, ang sinasabi doon, ang salita na nasa Biblia ay Espiritu. At iyan po ay maunawaan lang ng mga taong espiritual. Mga kapatid, napakasarap ng maghanap ng katotohanan. At ako po
ang concern ko ay tinatawag na bilang isang pastor. Obligasyon ko yan. Kapag hindi ko ginawa ito, maniwala kayo sa akin, mabuti pang hindi na lang ako nagpastor. Bakit? Mailigaw ko, tandaan po ninyo, nakapangingilagot, sabi ni Panginoon Kristo sa 18:7 ng Matthew, nakapangingilagot ang kasasapitan ng mga taong pinanggagalingan ng kasalanan. Ngayon, yung mga tao na nagawa ng mga batas na yan, na nagkakasala ang tao, sa palagay po ninyo, pati yung nakipagkulay-bans yan, na may tama yan, mortal sin yan. Mortal sin po yan. Kasi, ang Panginoon sa Kristo hindi maaari magsinungaling. Ang Panginoon sa Kristo pag sinabi niya, final and executorial, pag sinabi niya, ano po ang ibig sabihin? Pag sinabi niya totoo, kapag hindi mo sinunod, nagkakasala ka. Santiago 2:10, masunod mo lahat. Ngunit, sinuway mo ang isa, baliwala ang lahat. Kaya sana, kaya ito binabanggit ko po sa inyo dahil this is the way to maturity. Sa pagbabago ng paniniwala, sa pagtutuwid, ito lang po ang alalahanin. What is, sabi niya, what is right must be set right. What is wrong must be set right. Kung ano man na nalaman natin na mali, at may nakita tayong tama, habang nabubuhay tayo, gawin natin. Kasi napaka, di ba? Kinantyawan na nga ni Panginoon sa Kristo yung mga lagi na lang nakatayo sila manalangin. Kinantyawan. At saka yung nag-rosaryo yung life ulit-ulit, kinundina niya. Ang pagtutuwid, unti-unti. It depends on you. Depende yan sa atin. Sabi ko nga, kapag sabi ko sa isang talata, sa Ezekiel 14 at saka sa Ezekiel 20, kung si Pablo, yung mga tinatawag na mga banal, Noe, Hug, at saka yung isa pa, kung yun lang ang mga tao na sa panahon na yun ang parusa ng Diyos, yun lang ang maliligtas. Bakit? Hindi nila kayang iligtas ang kanilang mga anak. O kaya hindi naman nila mga iligtas ang kanilang mga ulang. Hindi katulad sa iba na winner takes all. Hindi ka. Kasi mali nila ang pagkaunawa nila doon sa sinabi doon na you and your pinakatayin. Ikaw at ang inyong sambayan maliligtas. Iyon ang kinuha. Pero hindi nila kinuha yung konteksto. Kasi nga, nung si Pablo doon, talagang pinag-aralan niya lahat, pati yung mga pamilya. Sana po naiintindihan na niyo. Sabi dito, sapagkat sabi sa 2 Corinthians 6:2, sapagkat sinasabi niya sa unang panahon ay pinakinggan kita, sa araw ng pagliligtas ay sinatuluhan kita. Tingnan niyo, ngayon na ang panahong nararapat, ngayon na ang araw ng pagliligtas. Tingnan po niyo, ngayon na hindi bukas. Sabi sa 2 Peter 4:3, sapat na ang panahong inaksaya ninyo sa paggawa ng mga bagay na kinahuhumalingan ng mga di kumikilala sa Diyos. Ito po sila, kahalayan, mas namangkita ng laman, paglalasing, walang talos na pagsasaya, mga pag-iinuman at karimari-maring na pagsamba sa mga Diyos-Diyos. Ito po, ano ang uring Diyos-Diyos nito? Hindi lang naman yung ang binabanggit dito. Hindi ba may concert? Yung mga mahilig sa concert ng mga sa libutan, punong-puno, kahit na nagkakamatay na, nandiyan pa rin, nagsasayawan pa rin, praise, itong pan, ang pinipraise nila yung mga nandoon na mga
mga performers, tuwa-tuwa sila. Pagdating sa simbahan, ganito. Hindi pa kayo nalulungkot na. Ang parusa ng Diyos, kapag tayo ay sinasabi, nakalagay sa Biblia, na sabi doon sa chapter 23 ng Jeremiah, magdadamay sa tiwalang malay. Pati yung mga tao na mananampalataya, ngunit hindi naman tinatawag na full na mananampalataya, magdadamay yun. Ano kaya dumating sa atin yung higmaan? At iyan, dapat matakot ang tao. Kayo, alam ko na ililigtas kayo. Sabi ng Panginoong Diyos, kung ano nangyari doon sa Egypto noon, may ililigtas niya yung mga banal, yung mga Israelita. Ganun ang mangyayari sa mga katulad sa inyo. Na kahit na nagbumba na dyan ang tinatawag na nuclear, hindi papasok yan doon sa bahay na. Bakit? Silyado yun. Doon sa mga taong naniniwala ng 100% yan sa yan. Pero kung hindi ka naniniwala, pala po yan. Binumba na nga ng nuclear, hindi ko mamamatay. Mamatay man halimbawa. At least, may assurance of heaven. Di ba? Wala namang ikaw magawalan, hindi mo mamatay. Parehas sila nangyari dyan sa kwan. Sa Undoy. Yan ang sabi ng rescuer doon. Yan, totoong nangyari. Sabi niya, kapatid, halika na. Dahil, baha na. May Diyos ako. Sabi niya, may Diyos ako. Hanggang dito na. Doon sa umum niya. Sabi niya, medyo mga talaga kung may concern yung katawa. Sabi niya, halika na. Sabi niya, kaibigan, wala eh. Delikado na, pinag-order na nila yun. May Diyos ako! Ano nangyari sa kanya? May Diyos ka siya, patay siya eh. Namatay siya, totoo yun. Kasi, ang sabi ng Diyos, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Tama po ba? Oh, amen. Talagang totoo yan. Kaya ngayon, kaya ito ang ating kuhan, upang maipaabot natin sa ating mga kamag-anak. Kaya ito ang ginagawa natin na ito, napakabalan nito, at ito ay guided by the Holy Spirit. At anuman ang mangyari sa Pilipinas, meron tayong 50-50 chance na hindi maaan. Lalo pa, kung talagang ang Pilipinas ay umabot sa kahit na more than 10% lang ang totoong manampalataya dito, ilalayo tayo sa kapahamakan na yan. Nakikita pa naman ninyo yun. Kung nakikinig ako sa mga social media kayo, ang kita nyo kung paano apihin ang mga Pilipino. Kung maubos ng pasensya ng mga sundalo at nagkaroon na tinatawag na isang pindot lang yan eh. Magkakagayro na lang yan. Isa lang na laban. Magkakagayro yan dahil ang akala ng mga kalaban ng Pilipinas kaya natin niya. Ngayon, makikialam mo yan yung ibang bansa, which is true. Pag nakialam na yan, nabulabo na yan. Saan tayo pupunta? Baka sabihin natin, may Diyos po ako, dito lang ako. Hindi. Kailangan. Itong kamay mo na tinas po, lagyan mo pa ng isa, at lumuhod ka, manalangin ka sa Diyos. Iyan ang pinakamahalagang gawin natin. Sa bahay ka man, ipanalangin mo ka mga kapatiran, mga hindi mo kapatiran, mga kaibigan, mga kamag-anak na lagi namin ginagawa, pinapanalangin namin yan. Bakit? Mahalaga rin sila sa amin dahil once na ang lahat ng kapatiran ay lumuhod sa Diyos na kinasihan ng Banal na Espiritu, sa pamamagitan na nanalangin para sa kanila, maliligtas pati ikaw. Bakit ka maliligtas? Dahilan sa sinuman ay may tinatawag na puwersa sa panalangin. Napakaganda ng puwersa ng panalangin natin. Marami ng mga bagay ang nangyayari sa Pilipinas. At talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. Bakit ko nasabi yan? Dahilan sa ibinubulgar sa atin yung mga katiwalaan ng mga bulaan guro. Sila na nag-away. Tama yung sinabi ng Bible
sa Isaiah, uudyo kayo kung mag-aaway-away at magpatayan ang mga kaaway ko at kaaway ninyong mga anak ko. Napakaganda. Uudyo ka na. Oh. Ano ang ebidensya? Noong si Gideon ay nakipag-gera, nakakaunti lang sila. Nagdalangin sila. At talaga pumunta sila, may dalang trumpeta. Habang tumutugtog ang trumpeta, yung mga kaaway ng mga Israelite, sila nagtatagaan. Nangyari po yan, maski magbasa tayo ng Biblia, maraming pangyayari gano'n na pinag-aaway-away ng Diyos ang mga kaaway ng Diyos. Tayo kakampi ng Diyos. Kuha na nga tayo, nakalis na nga tayo sa ano yan. Galing na po doon eh. Sabi niya, galing po doon eh. Ang kuha ko doon, ang journal ko, diamante. Kalahin mo yung kanapas na ngalan na yan. Thou shall not use the name of God in vain. Dahil mo lang napatawaran yan. Ika-3 utos. Huwag na huwag natin gagamitin ang pangalan ng Diyos sa mga walang kapuluhan. Kasi ikiyakin niya parurusahan niya gumagawa mo. Si Satanas, nag-angkin na siya daw ang mga Diyos. Papatayan lang ha. Papatayan lang yung Diyos. Anong nangyari? Sinulog siya. Oh, wala na kapatawaran tuloy. Kasi ayaw ng Diyos na patayan siya. Ngayon, most holy Reverend Father. Ang most holy pa, Reverend Father. Ang Reverend pangalan natin siya. Holy pa, mas holy pa. Nilagay kay Papa. O hindi ba, labastan na sa Diyos yan? Hindi tayo nakukuha niya. Gusto ko lang naman balik yung mga tao sa Diyos. Hindi mo natakot kahit ano mangyari. Kahit yan, ginagawa ko ito. Dahil ang gusto ko, na mamatay man ako, nagagawa ako ng mabuti sa Diyos. Kung patayin man ako, praise the Lord. Dahil sa tinagawan ko, ang gusto ng Diyos, ang kalagawan. Kaya nga sabi ko sa sarili ko, saan na mahubutan? Merong mga yun na tama, perfectong simbahan, wala. Maniwala. Marami ngayon, pumunta ka na. Sabi ko nga sa iba, sige, musulit ka. Pero ito ang palatandaan. Yan na, yung unang-una yung bago na take to the faith. Hindi pagkakasabot. O kaya naman, ang tinatawag na may fruit of the Holy Spirit ba yung mga nandyan? Simbahan na yan? Nagpangalan ba yan? May self-control ba yan? Sabi siya Galisan 5:22-23. Meron ba? Pag walang ganon, iwanan na. Doon ka naman sa wala. Walang perfectong simbahan na yan. Ito, mas marami itong tao na maililigtas dito sa lugar na ito. Sapagkat ang sinasabi dito ng mga pastor, binabasa sa Biblia at dinudugtungan sa Biblia. Kaya nga sabi ko, napaka-konang tao. Kung saan ang marami, kung saan may artista, doon sila. Kung saan ang may mayor, nandun sila. Kung saan ang may senador, nandun sila. Ikakaligtas pa din mo. Samantalang ang target lang naman noon, sabi niya, huwag kang magpayaman sa salita ng Diyos. Binibigyan naman talaga, ang sabi ng Biblia, Galatians 6:6, ganito, ang mga nangaral ng salita ng Diyos ay bahagi na ninyo ng inyong mga pagpapala. Totoo naman pala eh. Pero yung ginagawa nila hindi. Nagtayo nga ng Bible School. Wala namang Bible School sa inyo. Nagtayo ng Bible School may Christian. Galing na pa sa ganun eh. Na mag-Christian ng 6,000. Ang turo isang sitas lang, may mga paso pa. Pagkatapos namin noong nag-require sponsor sa akin na asawa ng Diyos. Nagalit, hindi mo na. Alis tayo, Pastor. Sabi ko, pati vision natin sa kanila na. Kasi nga, mali, pati nga yung
tao na naturuan lang natin, nakaalam na ng mali talaga pa rin ito. Pinakalaw na. Si Sister Annie, asawa, si Jan si Guzman. Iyan ang nag-sponsor sa akin kasi gusto niya yung puro word of wisdom ang sinasabi ko sa kanya. Puro galing sa Biblia. Ay salamat naman sabi ko. Tapos, Ephesians 4:5-14, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka mula sa mga patay at liliwanagin ka ni Kristo. Anong ibig sabihin mo? Ang ibig sabihin nun doon sa mga nag-alinlangan. Yan bang hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Kaya, ginigising sila. Lucas 12:16-21. At pagkatapos sila sa Jesus ang talingagang ito. Ang bukiri ng isang mayaman na ay umanin na sa gana. Sinabi niya sa sarili, ano gagawin ko? Wala na akong mapaglagyan ng aking ani. Ibibigay ko ang aking kamali at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. Sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako magkukulangin. Habang buhay na akong mamamay na, kakain, iinom at magsasayo. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, anak, sa gabing ito ay babawiin ko na ang iyong buhay, ang iyong buhay. Kaya mapupunta ang mga bagay na inandaan. Ganyan ang sasapitin ng nagsisipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang tanong, masama ba ang yaman? Hindi. Dahil may mga mayaman na nagsikap, naging sakeyo, nagbigay sa mga tao. Iyon ang totoo yaman. Ngayon, doon sa bahayag 3:17, sasabihin mo ako'y mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ngunit hindi mo nalalaman, ikaw ay abang-aba. Habang-habang, marami ka, uwan at ulan. Yan. Sa Matthew 16:25, ang naghahangad na maliligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit ang nag-alay ng kanyang buhay na nag-alang sa akin ay siyang magkakamit mo. Ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan Maria ang buong daigdig kung ang katumbas naman siya ang kanyang buhay. Ano ang may babayan ng tao para may balik sa kanya ang kanyang buhay. Napakagandang leksyon. Kaya, hindi masama iniwaman ka. Sabi nga, huwag mo pakainin yung mga tamad eh. Pero, dapat pinita sa bawah niya. Dapat, yung yung mga bagay na sinasabi ng Diyos gawin mo at ang pagpapala, sabi nga, uulan ng pagpapala sa mga tao. Na, sabi nga, ang mga tao daw, ang buksigero daw, hindi pinagpapala, karatis ka na. Kasi bukas na pala eh. Hindi nang bigyan. Pero yung buksigero, ganun, hindi, at nakasabi doon, ang ganda naman ng buksigero na sinabi ni Pastor na it is better to give than to receive. Kung buksigero siya, receive siya ng receive. Kaya ang ganda, alam niyo, kailangan na, alam po ano niyo yung Biblia? Kompleto. May COVID. May history. May mathematics. Lahat, meron. Biruan, meron. Kaya, kumpleto, bakit kailangan pag dagdagan natin ang mga salita ng Diyos? Kumpleto na ito. Ipaglalamastanan ko sa Diyos yun. Kaya mga kapatid, sana po, naiintindihan natin ang ating pong pinag-usapan. Naihanap natin. Kaya bakit tayo nagpapalisyon? Bakit tayo nagpupo ng SS? Kasi matalino tayo eh. Ako nga ba ng-SS? Pero, maaaring sa bagay nila matalino. Bakit may yes ay yes? Kasi nga, inihahandaan niya ang kamatayan sa lupa. How much more? Na hindi ka maghahanda para sa kaluluwa natin na wala nang iba. At saka, habang panahon na yun, depende sa kagustuhan ng Diyos. Kung paparusahan tayo, ay Diyos ang may hawak. Kung tayo naman may pananit, Diyos ang may hawak.
Kung may katapusan man yan, bahala siya. Ang sabi ng Diyos, Deuteronomy 29:29, siya ay may lihim at kanya namin. Kung anong maabot na natin kung makaunawa sa Biblia, yun ang ating gawin para hindi tayo nagkakasala sa ating Panginoon Diyos. Amen! Tayo po lahat tayo po. Magpapasalamat tayo sa Diyos. O Panginoong Diyos na madalat dakila, maraming salamat po sa katagumpayan ng iyong mga salita sa amin po kalagitnaan. Tunay nga Panginoon, na walang iba Panginoon na magpapatuloy sa bawat isa na mapanatili ng aming pong pananampalataya maliban sa iyo walang iba. Panginoon Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, nakikiusap ko ang iyong lingkod na magkaroon Panginoon ng himala sa bawat puso na nakakarinig kasama na Panginoon ang kanilang pamilya na maunawaan ang iyong salita at magkaroon ng kasabikan sa mga salita mo na nakalagay sa Biblia. Panginoon, andito po yung lingkod. Ingatan po ninyo mabuti ang bawat puso. Lalo pa ninyo po padamihin, Panginoon, ang mga taong mananampalataya upang hindi na maulit ang nangyari sa Sodom and Gomorrah. Naniniwala po kami na kahit ano po Panginoon ang mangyari katulad ni Gideon ay ibuklikan ng Pilipinas sapagkat sabi mo sa iyong salita, mapalad ang bansa na ang Panginoon ay ang Diyos. Kami pong lahat ay naniniwala doon. Panginoon, duputin po ninyo itong aming lupa. Paglubayan po ninyo, Panginoon, ang aming mga leaders. Bigyan po gagawin na Panginoon ang pagkakataon na makikita ng tao, makita ng kong daigdig na kami po iniingatan mo. Tunay mga Panginoon, na kami po ay nag-aaral ng labis bilang tao. Ngunit, kailan sa inyong pagluway, kami lahat po na narito ay nagagalak sapagkat binigyan mo kami ng lakas ng loob, binigyan mo kami ng mga Espiritu sa aming buhay upang mapagtagumpayan ang lahat Panginoon ng aming pangalan. Panginoon, sa iyong mga kamay, ipinagbabayan namin ang aming bansa, Panginoon, at kayo po ang bahalang bumalot ng banal na dugo na Panginoon Kristo sa bawat isang narito kasama ang kanilang pamilya upang palayo sa mga uri ng sikuna kasi at basbasan po niyo kami lahat sa pangalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Amen! Amen! Hallelujah! Ilagay sa laman sa puso at buhay. Sa oras ito, darako na po tayo sa isang pinamahalagang bahagi ng ating kalabangan kung saan ikakalaw natin yung rapat sa Panginoon. Pero kung ano yung nakakayanan natin, magbigay tayo ng may paglalakad sa Kanya. Pag-awit ko ng music ministry, maaari na po lang ito.
bago po tayo magtapos, yung mga announcements ganun pa din po. Yeah. So, meron na lang ako mga 2 linggo para next year, para magpuro sa lesson. Yan. Sana sumama kayo para may review naman siya. So, sana maaga po tayo tuming service natin. Huwag natin pagdating ng Diyos. Tapos ninibitahan po ng bawat isa na sumali sa, kung hindi man tayo makasali sa Saturday prayer, isama niyo po sa panalangin ng simbahan ng bawat isa upang napatuloy na lumang simbahan, malaman ng Panginoon yung pangangailangan natin, hindi lang sa pinansan, sa mga workers din po, isama niyo sa panalangin. Ayan, nalumago ang bawat isa spiritually, hindi lang po pera, hindi lang po kayo mana. Ayan, tapos, ganun po yung ministry page, Living Christ Church. Sino pong gustong sumali? Ang bagong taon po kasi natin kung sino gustong sumali sa ministeryo. Sabi lang po kayo, kung may oras po kayo na gustong i-spare para sa Panginoon. Kung sino pong mag-serve, hindi lang ako po. Mailang, mas mabuti. Ito rin po yung first week natin sa Patna. Maraming salamat po sa mga sumasama. Maraming salamat din po sa mga nakiisa sa anniversary natin nakaraang linggo. Salamat sa kalakasan na pagsama niyo sa ministeryong ito. May mga bago man dito, diba yung buhay naman hindi lang nakapit sa isang simbahan lang. Diba, alam namin may mga simbahan kayo sa probinsya. Kung umalis man kayo sa lugar na yun, pwede kayo makagamit dito. At yung Panginoon naman yung sinusunod natin. Panginoon yung hinahanap natin sa bawat ministeryo sasalihan natin. Ibigay natin sa kanya yung nararapat ng mabuhay. Meron pa po bang ibang announcements? Kung wala na, tawagin ko po si Pastor Benno sa ating mawasan natin. Ngayon ako nasuyo. At isa lang kong paalala natin na malaking tulong natin sa bansang Pilipinas. Kung tayo lahat ay mapanalangin natin ang kapayapaan ng Pilipinas.
ngayon, kasama po ng Banal na Espiritu ng aming Panginoon Kristo,